Good day guys. So day 2 po tayo na ating paggagawa. Okay, so kahapon tinanggal natin yung brake lever, yung foot peg natin tsaka yung ating brake cylinder. Tapos nag-modify tayo ng foot peg natin. So nag-welding lang ako ng flat bar. Hindi pa siya ganun kaganda yung full weld niya, so mamaya lilinisin pa natin to. Tapos eto, malinis na yung natin, yung nandito. Actually nandito yan kaganyan yan. So ang plano is dito natin siya ilalagay. So nakaganyan siya. Tapos ito yung ating i-welding mamaya. Okay, so yun yung ating i-welding. So dapat ito ay naka-centered. Tapos hindi siya pwedeng nakababang ganun. Hindi siya pwedeng naka-ganon or naka-forward. So dapat sakto lang talaga. Okay. So mamaya papakita natin kung paano gagawin yan. So bali ang gagawin natin dyan is kailangan mo siyang itayo ng diretsong pag ganon para malaman mo kung tama ba yung position ng foot peg. Okay, so ito yung ating MX250 skeleton nya. Yan ang itsura nya. So ito yung filter, meron siyang filter screen na foam, tapos dito pumapasok yung hangin yan. Maganda rito kasi kapag tinanggal mo kasi yung filter ay yung foam, yung problem mo pinapasok ng putik kasi yung talsik ng makina butas kasi itong mga to, banda rito may butas siya, so tatalsik dito yung mga tubig, mga ganun. So pag wala kang screen yung ganitong foam, kita nyo yung mga dumi-dumi yung sa loob. Talsik pa yan nung last trail namin. So wala yan, diretso yan doon sa diretso yan dito sa inyong carburetor, papasok ng makina natin. So medyo mas mahirap yun pag pumasok mo na makina yan. Okay, kahit sabihin mong napakalit na dust basta pumasok sa makina. So yun. So may mga winelding na akong parts dito na yung iba tinanggal ko, winelding ako ng konti. Ayun. Kasi nung nagkatay dito, merong merong parang tinamaan ng konti. So winelding natin yan. Okay, so for today, gagawin natin is welding natin to. Then we will try na matapos to. For today, yung part ng brake side na foot peg, kasi meron pa tayong isang gagawin yung banda dun sa may shifter lever natin. Okay, so yung ating foot peg yung ating brake lever, so ito na siya guys. So tinuwid na natin yan sa nandito yung dati, kaganyan siya dyan. So ang iniisip ko ngayon, medyo itataas ko siya ng konti para siya nakaganyan dyan. Tapos itong part na to nakabend dyan, bibend natin yan ng todo. Okay, papakita ko sa inyo lahat kung paano ko siya modify. Kasi kapag same style na nandito, tatama ka dito sa may kickstart. Okay, hindi ka makakapag-preno. Tama ka sa kickstart. Tapos yung banda rito, yung banda dyan, tatama na yan dun sa sa foot peg. So maganda itong part na to. Babaloktutin natin to pag para siyang magiging letter C ang style, para pag nandito, pag nagpreno ka, hindi siya tumatama dun sa mo. Okay, so later papakita ko sa inyo yan. Okay, so for now yun muna, and gawin na natin to.
guys, ito na yung ating adjusted foot peg. Ayan. So hindi pa siya ganun ka linis, pero na full weld ko na. Pati sa ilalim, importante yan kasi kailangan may cavity sa ilalim tsaka sa ibabaw. So ayan siya. And kung mapapansin ninyo, nandito siya dati, mababa. So ngayon itinaas natin ng konti. Tapos katapat siya ng ng swing arm hub. Kasi dati dito layo eh. So tinapat natin sa swing arm hub. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag tiningnan nyo dapat sa baba, dapat pantay pa rin yan. I mean, hindi siya naka-lean forward pag hindi ito naka-usli pa ganun, hindi rin siya naka-ganon, hindi siya pa ganito, hindi pa ganun, yun, straight siya. Yan. Hindi naman kinakailangan sobrang straight kasi kailangan ito, biglalaro yan. So ang importante, pantay yung swing arm tsaka ito. Tapos hindi siya masyadong naka-forward. Kung mapapansin ninyo, umiksi na yung gap niya. Dati hanggang dito, haba talaga. So binawasan natin yung stud niya. Tapos yan. So yun yung dati itsura. Ngayon siya, yung isa. So hindi pa natin siya nagagawa. So pag tinignan nyo yung dalawa ngayon, ayan, kung nakikita nyo yung isa ito, yun na yung difference, medyo malayo na. So pag tinapakan nyo siya, medyo nasa center na yung weight mo pag tumatayo. Ang susunod natin yung ating brake pedal. So kailangan nating magawa itong letter C. So starting from here, nakaganyan, tatabasin natin to. Bukurba natin siyang pa ganun, letter C. So kakat-cut natin itong mga to para mabend natin siya, then we-welding natin. Okay. So yun guys. Okay, so yung brake lever na ginawa natin kahapon, yung inaayos natin, just ito na siya. So ibang iba na yung itsura niya no guys. So pinutol ko yung haba niya kasi sobrang haba. Pinutol ko siya, and then para hindi na ako mag-bend, ang ginawa ko is pinagdikit ko na lang, saka ko siya winelding. Tapos kinerve ko yung yung lever. So since wala tayong makita, hirap maghanap ng pyesa ng yung sa kayo. Gusto ko sana yung brake lever ng kayo. Yung sa Kawasaki KX, actually pwede naman yun, kaso magmo-modify ka rin kasi hindi talaga siya fitted for sa ganitong setup. So ang naisip ko, instead na bumili ka pa ng aluminum and magandang klase, so inisip ko na lang na i-modify yung dati, yung luma. Medyo di rin naman siya ganun kabigat. Okay, tapos yung dito nilagyan ko na lang din ng sariling design na sasakto dun sa iniisip nating setup ng lever natin. Okay, so tapos yung spring niya, yun pa rin naman yung spring niya. Ang ginawa ko lang, pinawasan ko tapos binend ko para mag-fit sa, so ito na siya. So pag kinabit natin to, so ayan na siya guys. So yung yung kickstart, actually inisip ko hindi na siya gamitin. Meron naman siyang electric start. So make sure lang na palaging okay yung electric start natin. Although advantage din na meron kang kickstart, pero since nag-modify nga tayo, hindi na papasok dito yung kickstart natin. Okay. So ayan na siya. So pag pinreno mo siya, hindi siya talaga tatama doon sa Ayan. Tapos na natin yung pagkakabit ng foot peg.
at saka nung brake at saka yung sa cylinder. Okay, so na-welding na rin natin siya. Kung mapapansin ninyo, ibang-iba na yung itsura niya sa dati, no? So tinaas ko ng konti yung kanyang brake, and then tinaas ko rin ng konti yung kanyang lagayan ng cylinder. So kabit ko muna, hindi ko pa siya nalilinisan kaya ganyan pa yung itsura, pero kabit muna natin. Tapos kabit natin yung cylinder. So kung ikukumpara mo to doon sa dating style, ibang-iba na yung itsura. Okay, so mas gusto ko na yung ganitong itsura kasi yung foot peg niya is ano na siya, mas okay siya. So ayan guys, yung tip ko wala pa, yung foot brake tip natin, pero isip ko gumawa muna ako ng for the meantime gagawa muna ako kasi meron akong biniling aluminum na yung foldable, so para pag tinamaan to ng lupa, na-fold yung tip ng lever natin. Okay. So ito na siya. So pag nagpreno ka, saktong-sakto lang, diba? Hindi siya tatama rito. So yan ang itsura. Hindi rin tumatama yan dun sa pinaka ayan, meron yung bakante. Yan tumatama dyan. Meron siyang stopper. Tapos pag nagpreno ka, makakagat naman siya. So hindi rin siya tumatama rito. Okay, wala siyang sinasabitang iba. Okay, so hindi pa maganda yung itsura. Pipinturahan pa natin ito, tapos didinisin pa natin yung ilang mga welding yan. Okay, so yan guys, yan ang kanyang itsura. Okay guys, so sunod natin itong kabila. Lilipat din natin siya rito, and titingnan natin kung paano natin to i-adjust, kasi tingin ko tatama yung paa natin dito. Ito na guys, natapos na natin yung pagkakabit ng nung side natin sa foot peg. So na-adjust na natin, ito siya dati. So ang ginawa ko, nilipat ko siya rito katapat ng swing arm stud. Tapos ito, meron siyang bakal dito kasi, so tinapat ko lang siya sa kabila. Tapos dito nakalagay yung sa niya, spring. So ang ginawa ko, minub ko na lang sa taas. Okay, so pag tinignan natin yan, so okay, so ang itsura niyan yun pa rin pagka may spring, kaso yung spring natin medyo maiksi yung tension niya, so hanap na lang ako ng bago. Tapos ang inisip ko kasi, pag dito siya, yung stand niya kasi sasabit pag nandito yung pin nung ito. So kaya ang ginawa ko, nilipat ko siya doon para hanap ako ng spring na mas maganda, and yung hatak niya mas okay siya. So ayan, medyo nakataas na siya ng konti para hindi siya sumasabit sa sa mga rats na malalalim. So yung makita nyo, yung spring natin medyo nag-loose, kapalitan ko na lang yan. So wala namang problema yan, madaling gawa ng paraan yan. So ang magiging itsura na nito ngayon, so ayan guys, ito yung ating foot peg, ito yung ating spring. So kung nandito yan, papasin nyo, hindi na yan sasagi sa paa mo, kasi dati nandito nakatukod yun So kapag ito siya, so nakaganyan siya, so sasabit siya sa paa mo. So unlike kung wala yun, nakaganyan. So tinapakan mo siya, malinis, wala siyang nakasabit. Okay.
So ito naman nakataas pa yan. Ayan. So mas maganda yung action ng paa mo. Tapos dumating na rin yung aking gear shifter na maliit. Ito siya guys, oh. Kung titignan nyo, napakaliit niya lang. Napakaliit, napakaiksi. So saktong-sakto lang talaga. So ayan siya. So makita nyo yung distance. Saktong-sakto yung boots mo ngayon. Okay, hindi katulad dun dati yung isa. Usling-usli siya eh. So ngayon at least nakalabas na siya. Okay, so foldable din yan. Tsaka masyado na siyang mataas. Madali mo na siyang makambyo. Ayan. Okay, so the last part na gagawin natin dito is nalinis ko na to, and then pipinturahan uli natin siya ng primer para matanggal natin yung kalawang. So inaantay ko lang yung foot peg. Umorder din ako ng foot peg na pang yung CNC aluminum, kaso hindi pa dumarating. So yun, tinanggal ko na rin yung nandito. Hindi ko na rin kasi kailangan yung tungtungan ng paa. So tinanggal ko na siya. Okay, so at least bawas bigat din. Okay guys, and update tayo ngayon yung mga pagbabago doon sa pinakita nating unang video. So bali ang in-upgrade natin is yung foot peg, yung gear shifter lever, yung foot brake lever, at saka yung ating stand, center stand. So binago natin yung position na na-upgrade natin sila. So pakita ko sa inyo. Okay, so ito yung side nung sa shifter natin. So makita nyo rito, no, yung shifter natin, binago na natin yan. So in-upgrade natin siya. Bili ako ng mas maliit kasi kapag yung mahaba yung nabili ninyo, tapos in-adjust nyo yung foot peg nyo, so ang haba ng distance. So yung gap nung tip nung shifter lever at saka yung foot peg nyo, so sobrang haba. Parang ang hirap naman magcambio ng pag sobrang haba. So ito sakto lang siya. Ito ay ang nakikita ko nito is Kayo. Sila yung halos gumagamit, at saka yung mga pit bike. So maliliit lang talaga yung nila, yung kanilang shifter lever. Okay? Tapos nagpalit din tayo ng foot peg natin. So ito ay cast aluminum. Yung dati is cast iron. Ito siya guys, yung stock niya, original. Mabigat siya, halos 1/4 kilo. So yung dalawa nito is almost 500 grams. So half kilo yung timbang. So kung makapagpalit kayo ng aluminum, which is magaan lang talaga, super gaan niya. So makakabawas to sa bigat ng motor ninyo. Tanggalin nyo pa yung ibang mga mabigat-bigat, so talaga makakabawas, gagaan yung inyong MMC. Okay, and then na-adjust din natin yung ating center stand. So kung mapapansin niyo, dati kasi halos nandito lang yan. So usli siya banda rito. Ito, parang nakaganyan lang siya dati. So which is medyo delikado kasi masyadong usli. So kapag ito ay umangat, ganun, nasa rats ka, tapos ito nakausli, so tendency ito kakayod to. So mas mahirap yan. So in-adjust ko lang, binawasan ko yung banda rito sa may ibabaw. Tapos ito ay nilipat ko, dating nandito yan, nilipat ko siya, tapos inangat ko yun. Kasi ang problema kapag nandito siya, sasayad yung matatapakan mo yung spring. Kasi angat yan dito eh. So nakalabas yung spring. So pag nakatapa ka sa foot peg mo, so tendency natatapakan mo yung spring, which is sumasagi. Very inconvenient. So nilipat ko siya, nangat ko ng konti. So ngayon medyo mas okay siya. So ito yung sa side natin. Tapos palit ako ng
palit ako ng sprocket cover. Lazada lang to, marami din. Pati itong ano pala, Lazada ko lang ito nabili. So popost na lang natin yung link lahat nung pinagbilan natin. Sama natin sa description box. Okay. Tapos yung sa kabila naman, so same yung ating foot peg. Parehas yun, period, pag bumili kayo. Tapos ang binago ko sa brake natin, so ito, hindi na siya masyadong straight. So medyo kinurl ko ng konti. Okay, pag ganun siya. DIY lang to guys. Kasi ito pa rin yung dati. Binago ko lang. Hindi ko na masyadong ginandaan kasi sa trail lang naman to eh. Okay. So okay na sa akin yung ganyang style. Tapos ito lang yung pinilitan ko, yung tip. So bumili ako ng foldable tip. Pasinin nyo. So parang pag bumangga ka rito sa rats or anything, ganun lang siya. Diretso. Dadaplis lang siya. Kasi nafo-fold siya eh. Ayan. Fo-fold yan. Kasi doon sa isang steady lang. So pag bumangga, may tendency tutukod yun. Either ito papasok doon or ito lalabas to dito. So ito at least bumangga siya rito. Daplis lang, okay. Tapos medyo tinasan ko na rin. So dati napakababa nung brake natin. Nandito yun eh. So halos katapat siya nito. Mababa. So pag tumukod ka talaga sa rats, wala. Talagang tatama yung brake mo. So sasabit ka. Husli talaga yun dito. So since tinaas na natin siya, binago na natin to. Makikita niyo naman, i-compare natin yung before and after. Okay. Tinaas ko rin to ng konti. Ayan, tapos ito nilipat ko yung pinaka hub niya. Tapos tinanggal ko na yung wire na nagko-connect sa brake light. So since wala na akong brake light, kasi wire yun na naka-osli dito. So anytime na sumabit yun sa mga sanga-sanga, so sasabit pa yun sa mapuputol yung wire mo. So masisira yung wiring mo sa loob kasi mahahatak yun. So tinanggal ko na lang, pinalitan ko na lang nung nut lang. Wala yung brake light niya, nagko-connect. So since hindi naman natin kailangan ng brake light sa bundok, so ayan. And then tinanggal ko na rin yung kickstart kasi pag hindi ko siya tinanggal, hindi mo rin siya magagamit kasi sasagi na yan dito. Tapos hindi rin naman ganung hindi rin naman masyadong nagagamit sa trail. Tapos mahirap pa nun since nakadikit siya rito. Yung init nung pipe mo na-absorb din nung kickstart, tapos nagta-transfer doon sa paa mo. So parang minsan parang sabi ko ba't umiinit, di pala nasasagi yung kickstart. Tapos medyo naka-osli pa yun, so mas komportabling wala. Basta make sure lang na good condition yung starter nyo palagi. Never ka magte-trail ng hindi good yung yung starter mo, yung electric starter mo, kasi since wala kang kickstart, pag hindi good condition yung starter mo, ayun, problema ka talaga. Either kakadyutin mo yan para lang makatakbo ka. So yun lang guys ang nabago rito. Wala naman, the rest is stock na yan. And tinanggal ko na rin yung sa ASB since hindi naman natin kailangan sa bundok yung ASB. So tinanggal ko yun para less din sa bigat, makakabawas din sa bigat. Okay, so yun yung ating mga updates. Palit na rin tayo ng cap ng ating tank. Wala na siyang susian. So ito ay mabibili nyo rin sa Lazada. Meron din yan sa Lazada. Mas madali ng, di ba na kailangan susian pa. Okay, pwede kang magkarga habang tumatakbo yung motor mo, walang patayan. Actually, meron to dito eh. Meron ako isang in-order pa na takip. Merong breather dito. So, nabali kasi yung breather. So, accidentally, pagbunot ko ng hose, natanggal yung pinangay. So, yung binili ko is aluminum na red. Then, tinanggal ko yung ibang decals. Kasi magpapalit ako ng decals niya. So, ang motif ng decals is similar to CRF 250. Kasi kung papansin ninyo guys, yung flarings ng MMC,
parehas halos lang sa sa CRF 250. Pati yung dito, almost the same. Nawala lang yung banda dito. Tapos medyo maliit lang siya ng konti. So meron akong pinagpapagawaan dun sa pinagpagawaan ko nitong KRY natin. Nakausap ko na yung gumawa ng decals niyan. Nagtanong ako kung meron sila nito. So meron naman daw. So budget lang syempre. Ipon lang tayo ng konti. Tapos papalitan na natin. Ang motif niyan is black red. Kasi yun talaga yung nasa description ng motor, black red. Okay? So ayan guys, ready na yung ating motor. Medyo yung MMC natin na NX250. Medyo mas magaan siya ng mas gumaan siya ngayon. Siguro mga nasa lang yata to. Around 100 parang ganun 100. Kasi ang dry weight nito is lahat kapag kasama yung mga accessories niya, yung pagkakuha mo mismo sa maabot siya ng 108 kilos. Okay, so since marami nang natanggal na yung parilo dito, yung bakal, marami na tayong tinanggal doon sa menu natin, yung mga unnecessary na bagay tinanggal na rin natin. So medyo nabawasan na siya, nabawasan na ng bigat. So ayun, siguro to mga around 105 mga ganun, or 100 to 105. Di ako shadow sure pa. Then at dito ng gulong, ayan. Yung sprocket natin hindi ko pa napapalitan kasi nakapal pa naman. Pero meron na rin akong nakausap na abangan nyo yun guys, gagawin natin siyang 51 feet na pang CRF yung ilalagay natin. I-convert lang natin yan kasi lubog yung pinaka-center niyan. So medyo i-offset natin mga konti. So ayun guys ang itsura niya. Tutan lang natin.